Hi, Dr. Grace Carol P. Beltran, your dermatologist, genetologist, your dermatologic surgeon, and your aesthetic surgeon, and your obesity resource person. Ang susunod nating topic ngayon ay hindi na sa mga kati-kati. Ito yung tinatawag na wart, no? Pero itong wart na to ay hindi nakakahawa kasi ito ay namamana. Kaya take note, pag sinabi ng mga tumitingin sa inyo na nakakahawa itong wart na to, ibig po sabihin hindi sila totoong dermatologist kasi nakakahawa para sa kanila. Hindi siya nakakahawa dahil genetic siya. Makikita natin to often sa face, sa neck, sa back and chest, at pwede ring mag-occur kahit na saang parte ng katawan. Ang tawag po natin dito ay seborrheic wart, okay? Or seborrheic keratosis. Ang seborrheic keratosis ay parang kulugo, no? Pero oftentimes it is less solid. Ibig sabihin, pag kulugo kasi solid, di ba? Matigas na solid na buo, na para ding prurigo nodularis, para siyang bukol na matigas. Pag seborrheic wart, kumisan manipis ito na parang nakasabit lang sa balat, parang skin tag, no? Parang nakasabit lang siya kumisan naman ay ito ay crumbly, no? Kapag hinahawakan mo, parang nagbibitak-bitak siya at nagkakahiwalay-hiwalay. So that is the difference between a seborrheic wart and a verruca vulgaris. Ngayon, ang seborrheic wart ay madali lang naman tanggalin. Sinusunog natin to through lasers, cautery, cryotherapy, and other procedures, no, na pwede natin gawin sa pasyente. Napakadaling gawin. Pero, natawa ako kasi merong nag-question nung isang beses na ano daw ba ang dapat gawin sa seborrheic wart? May nag-suggest na, Doktor, i-biopsy. Sabi ko, when you are a real dermatologist, you don't need to biopsy kasi alam mo na talaga na seborrheic wart. Ngayon may nagsuggest naman na i-biopsy pa rin kasi sa lesser detra sign. Kasi ang seborrheic dermatitis, kapag biglang dumami, yung very aggressive yung growth niya, na biglang dumami, malalaki, na mabilis tumaki, ito yung lesser trela sign. When you say lesser trela sign, it's a sign that you can have cancer or malignancy anywhere else on the body. Ngayon, ang suggestion ng isang doktor, i-biopsy pa rin. If you are entertaining cancer because of lesser trela, you don't need to skin biopsy. You know why? Because the biopsy will only give you seborrheic keratosis or seborrheic wart as a diagnosis. Hindi niya madadiagnose yung cancer kahit na i-biopsy mo yun. Kaya pag mayroon kang sudden or aggressive growth of seborrheic keratosis or seborrheic wart, it doesn't mean that you have cancer on those brown lesions, no? It can mean that you have cancer inside the body but not necessarily on the skin lesions. Kaya even if you do a biopsy, it will not give away the presence of cancer. Kapag may ganun ka, then you have to evaluate the patient for the presence of cancer anywhere else on the body. Okay? Kasi kahit mag-biopsy ka, hindi makikita na may cancer doon sa balat dahil ang cancer usually internally. Kaya, yung nga po, kapag kayo ay may sudden, aggressive growth ng seborrheic keratosis or seborrheic wart na parang kulugo, na biglang dumami, biglang naging aggressive, lumaki bigla, ganon, kumonsulta na po kayo sa totoong dermatologist para malaman ninyo kung ano yung dapat ninyong gawin. Ngayon, madali lang pong gawa ng paraan yung kung walang cancer na related. Pero kung may cancer, you have to treat the cancer first so that you can control the regrowth of your seborrheic keratosis. Okay, so if you have any more questions about seborrheic keratosis, just please call my numbers and please like, share, and follow my account.